segundo may kaganapan sa lipunan na dapat mong malaman. I-like, i-share ang mga maiinit na balita na inilalabas ko sa ating Facebook page. Huwag kalimutang i-follow ang ikalawa nating Facebook page, ang Bandera News TV Philippines. Ito po ang inyong kabandera, Gerald Gales. Basta radyo, i-bandera mo! Naghahanap ka ba ng shipping lines na maaasahan sa pagdadala ng inyong cargos? Moreta Shipping Lines Incorporated, ang nangungunang cargo shipping company sa Palawan na maaasahan. Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. 88.7 Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Live mula sa punong himpilan ng pinakarespetado sa news and current affairs, Radyo Bandera Network. Ito ang Bandera News Nationwide. Mga sariwa at naglalakihang balitang kinala ng mga Radyo Bandera News reporters sa buong bansa at sa buong mundo. Bandera News Nationwide. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita, Michelle Orindain and Gerald Gales. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Magandang umaga, Pilipinas! Ngayon po ay araw ng Martes, ika-20 sa buwan po ng Oktubre taong 2020. Mga kabandera, muling sumasa inyo ang Bandera News Nationwide. Ihatid ang mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Live mula dito sa Bandera News Center, Puerto Princesa City. Sa bayan din po tayong napapakinggan sa lahat ng pila ng Radyo Bandera sa buong lalawigan ng Palawan. Naririnig rin sa buong bansa at live ring napapanood sa Facebook page ng Bandera News TV Philippines at sa Bandera News TV Channel 40 dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako ang inyong kabandera, Gerald Gales. At ako naman ang inyong kabandera, Michelle Orindain. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Bandera News Headlines. Pagdalo ng mga senior citizens sa ilang religious gatherings, isinusulong sa Kamara. Bandera News Headlines. Balitang nasyonal pa rin, bagyong Pipito, bagyang bumilis ilang lugar sa Luzon, nakataas na sa signal number 1. Bandera News Headlines. Sa Metro Manila, 10 school bus mag-iikot sa lungsod ng Maynila upang pagkalooban ng libreng wifi ang mga estudyante. Bandera News Headlines. Balita naman na mula sa Luzon, bilang ng mga nagpositibo sa COVID-19 sa Region 2, pumalo na sa mahigit 2,000. Bandera News Headlines. Sa Visayas, Cebu City, nakahanda na sa posibleng paglakas ng bagyong Pepito. Bandera News Headlines. Balita naman na mula sa Mindanao, isang drug den bistado ng PIDEA Caraga. Bandera News Headlines. Dating alkalde ng Lanao del Norte, arestado ng PIDEA dahil sa kalakalan ng iligal na droga. Bandera News Headlines. Samantala, isang fruit vendor patay matapos pagbabarilin. Bandera News Headlines. At ang ulo ng mga balitang yan ay hatid sa atin ng Santon Plus Herbal Capsule. Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Santon Plus at QC Live Testimony. Kayo po ba si Ana Lea Ganzon? Ako, talagang nagiinom ako ng Banton at Yuri. Saka hindi lang ako yung mama at papa. Talagang bumibili kami dito sa Nara ng pagkamay pera. Baka talagang binibili namin. Maintenance lang sa kalusugan. Para sa mga kababayan na talagang sinisiguro namin na talagang napaka-itibo ng Banton Plus at Yuri. Ani Lea Gan po ng Princess Orduha Nara. Para sa epektibong kombinasyon, uminom ng Pure C at Santon Plus Herbal Capsule. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Sa detalye ng ating mga balitang nasyonal, isinusulong sa Kamara ang pagdalo ng mga senior citizens sa ilang mga religious gathering sa Pilipinas. Partikular na ang nalalapit na simbang gabi na kaugaliang gawin tuwing
tuwing sasapit ang Pasko. Ayon sa ilang kongresista, maaaring makiisa ang mga senior citizens sa mga pagtitipon, ngunit kailangan 2 metro ang layo ng mga ito sa isa't isa. Liban pa rito, kailangan ring nakasuot ang mga ito ng face mask at face shield. Samantala sa ngayon ay pinag-aaralan ng mga kongresista ang nasabing usapin. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Balitang nasyonal pa rin, nakataas na sa signal number 1 ang ilang lugar sa Luzon matapos sa bagyang bumilis ang bagyong Pipitod sa direksyong Pakanluran, kung saan kumikilos ang bagyo sa bilis na 30 kilometers per hour. Matatandang ito na ang ikalabing-6 na bagyong pumasok sa bansa ngayong taon at ikatlo naman sa buwan ng Oktubre. Samantala, posible namang lumakas pa ito at maging isang severe tropical storm bago maglandfall sa araw ng Huwebes. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Sa Metro Manila, 10 school bus ang mag-iikot sa Maynila upang pagkalooban ng libreng wifi ang mga estudyante sa lungsod, partikular na ang mga lugar na mahihina ang signal at hindi abot ng Wi-Fi service. Layunin ng pamahalaan ng Maynila na mabigyan ng maayos na internet connections ang mga estudyanteng nag-aaral online. Samantala, nagsisimula na naman na mag-ikot ang mga school bus ng alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Balita naman mula sa Luzon, patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga nagpo-positibo sa COVID-19 sa Region 2, kung saan pumalo na ito sa mahigit 2,000 kaso. Nabati na nangunguna ngayon ang Isabela na mayroong pinakamataas na kaso ng virus na umabot na sa 1,073, habang pumangalawa naman ang Nueva Vizcaya at sinundan ng Cagayan. Samantala, sakali namang tumaas pa ang bilang ng mga tinamaan ng sakit, ay posible umunong isailalim muli sa Enhanced Community Quarantine o ECQ ang lugar upang mapigilan na ang pagkalat ng COVID-19. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Sa Visayas, nakahanda na ang Cebu City sa posibleng paglakas ng bagyong Pipito. Matatanda ang ilang lugar sa Visayas, partikular na sa Cebu, ang binaha dahil sa bagyong Ophel na pumasok sa Philippine Area of Responsibilities kamakailan. Nabatid na nagdala ito ng malakas na pagbuhos ng ulan at malakas na hangin na nagdulot ng pagbaha. Samantala, tiniyak rin ng CDRRMO na lahat ng mga residenteng naniniraan sa low-risk area ay agad na maililika sakaling mayroong mangyaring sakuna. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Samantala, dumako na tayo sa detalye ng balita mula sa Mindanao. Isang drug den bistado ng PDEA Caraga. Ang detalye ng balitang yan mula sa Radyo Bandera Bayugan. Ed Coraza, Bandera. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Alas 7:55 ng gabi, pinatupad sa mga elemento ng PDEA 13 ilalim sa pamumuno ni Regional Director Allen Pilovitos ang isang drug bypass operation sa Purok 13, Limahan, lungsod ng Butuan na nagresulta sa pagkakahuli sa 10 suspetsado sa loob ng isang tailoring shop na ginawang drug din ng mga ito. Ang mga nahuli ng bypass operation ay kinabibilangan ni na Charlie Main Kamumot alias Charlie, Dines Calise alias Dejoy, Alading Kawaya, Cirilo Ruz, Erenio Campanya, Jonathan De La Torre, Jo Chris Osha, Jeric Kawaya, Willie Bitonio at isang Elias John na isang minor de edad. Sa nabagit na operasyon na kumpiska sa PDEA ang higit kumulang sa 10 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 80,000 pesos at mga drug paraphernalia at salaping cash. Kasong paglabag ng Republic Act 9165 ang isampa laban sa mga nahuling mga suspects. Mula dito sa 101.3 Radyo Bandera Bayugan City, Ed Coraza nag-uulat para sa pinakarespektado sa News and Current Affairs, Bandera News Philippines. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Maraming salamat, Ed Coraza, mula po sa Radyo Bandera Bayugan. Dating alkalde ng Lanao del Norte, arestado ng PDEA dahil sa kalakalan ng iligal na droga. Mula po sa Radyo Bandera Northern Mindanao, Jeff Baconga, Bandera mo! Radyo Bandera COVID-19 Alert! Bagsak sa kulungan ang dating two-termer municipal mayor ng Israel B ng PDEA Region 10 Misamis Oriental Team
kasama ang Philippine National Police ang court search warrant dahil nasangkot umano ang nasabing municipal mayor ng direktang pagbibinta ng suspected shabu sa ilang mga residente sa Cagayan de Oro City. Kilala ni PDEA Service Oriental Team Agent Adolf de la Serna ang suspect na si Abdul Manamparan alias Tun na nasa legal na edad at residente sa Block 86, Lot 89 ng Silver Estates ng Barangay Lumbia sa ng Cagayan de Oro. Inihayag ni De La Serna na nagsimula umano ang pagkasangkot ni Manamparan ng umunay subong siling nung natalo na ito sa kanyang re-election bid bilang alkalde ng kanilang bayan sa natungunan Lanao del Norte. Dagdag pa ng PDEA na nakumpiska mula sa kwarto ng suspect ang tinatayang 20 gramo ng suspected shabu na may estimated street value na 136,000 pesos. Yan ang ulat mula dito sa Radio Bandera Northern Mindanao, 107.3 News FM. Jeff Takuma sa pinaka-respetado sa News and Current Affairs. Bandera News, Philippines! Radyo Bandera COVID-19 Alert! Maraming salamat Kabanderang Jeff Bakong mula sa Radyo Bandera Northern Mindanao. Samantala binata huli sa pagbebenta ng droga sa bayan ng Trento. Ang detalye ng balitang yan mula sa Radyo Bandera Trento. Tony Areza, i-bandera mo. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Hindi na nagkatagaspos kamay ng otoridad ang isang kinilalang high-value individual bilang pusher sa ipinagbabawal na droga at regional priority target matapos mahuli sa isagawang bypass operation sa may barangay poblasyon Trento, Agusan del Sur. Kinilala ang nahuli na isang Jeremy Corpus, 19 na taong gulang, binata at nakatira sa sabing lugar. Sa report, nagsagawa ng kampanya kontra illegal na droga ang pinagsaling puwersa ng Drug Enforcement Unit ng Trento Municipal Police Station kasama na ang PDEA Agusan Provincial Intelligence Branch Agusan del Sur at Sikan Provincial Mobile Force Company sa sabing lugar upang masawatan na ang problema sa patuloy pa rin sa mga gumagamit sa illegal na droga. Nakuha sa kanyang pangingat ang 1 gramo ng shabu na ito nagkakalaga ng 12,300 pesos at 500 piso isip bypass money. Sa ngayon, naisampa na sa Provincial Prosecutor Office ang kaso sa paglabag sa Section 5 and 11 of Article 2 sa Republic Act 9165 of the Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 laban sa sabing suspect. Kinig ang balita sa 94.5 Radyo Bandera Trento. Ito si Kabanderang Tony Arisa, nagulat para sa pinaka-respetadong News and Current Affairs, Bandera News, Philippines. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Maraming salamat Tony Aresa mula po sa Radyo Bandera Trento. Fruit vendor patay matapos na pagbabarilin at pasabugan ng granada ang bahay nito sa Kidapawan City. Mula po sa Radyo Bandera Kidapawan, Ralph Christian Medel, i-bandera mo! Radyo Bandera COVID-19 Alert! Tapos na pagbabarilin at pinasabugan pa ng granada ang bahay nito sa Barangay Singaw, Kidapawan City bago mag alas 9 ng gabi nitong linggo. Kinilala ang biktima na si Mark Romerde, isang fruit vendor sa public market dito sa lungsod at residente sa nabanggit na lugar. Base sa inisyal na investigasyon ng Kidapawan PNP, nasa labas ng kanyang tahanan si Romerde kasama ang kanyang asawa ay bigla na lamang umanong pinagbabaril si Romerde ng hindi pa nakikilalang mga sospek. Pagkatapos nito ay hindi pa nakontento ang mga sospek at hinagisan pa ng mga ito ng granada ang kanyang tahanan. Naisugod pa si Romerde sa ospital pero idiniklarang dead on arrival ng mga doktor. Matapos ang krimen ay agad na tumakas palayo sa crime scene ang mga sospek. Swerte namang nakaligtas at hindi nasaktan ang asawa nito matapos ang insidente. Sa ngayon ay inaalam pa ng mga otoridad ang motibo sa pangyayari at ang pagkilanlan ng mga sospek sa likod ng malagim na krimen. Mula dito sa 96.7 Radyo Bandera Kidapawan, Ralph Christian G. Medel para sa pinakarispetado sa News and Current Affairs, Bandera News, Philippines. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Maraming salamat Kabanderang Ralph Christian Medel mula sa Radyo Bandera Kidapawan. Samantala, Bislig City, 2 araw ng zero case ng COVID-19. Ang detalye ng balitang yan mula sa Radyo Bandera Bislig. Geraldine Tagliong Luzano, i-bandera mo. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Malaking bagay na pinasalamatan ng taong bayan o netizen dito sa loob ng 2 magkasunod na araw nitong linggo lamang ay walang nadagdag sa bilang ng kaso sa COVID-19 dito sa lungsod ng Bislig. Nagating mula ng araw ng linggo at kahapon Lunes
0 case ang Bislig, ngunit patuloy pa rin ang pagpapaigting ng pamalang lokal at ng Interagency Management Team o IMT sa ang mga health protocol o health precautionary measures. Sa cumulative record ng syudad ay may 177 na confirmed case, habang 150 naman ang nakarecover o 65%. May 17 total naman sa death o 10% at kasalukuyang may 45 o 35% ang aktibong kaso sa COVID-19. Sa kabilang dako naman, kahit patuloy o nasa ilalim ng MGCQ ang syudad, ngunit mas panaigting ngayon ang pagpapaan ng kamalang lokal ang pagpapatubad sa pagsuot ng face mask at face shield, kung saan ang lumabag ay pagbumultahan ayon sa ordinansang ipinalabas sa Sangguniang Lungsod. Nitong nagdaang araw lamang pinangunahan ni Mayor Florencio Garay ang orientation sa mga port official ng Barangay Mangagoy upang palakasin ang implementation ng nasabing pagsuot ng face mask at face shield sa labas upang maiwasan ang pag-akyat ng bilang ng COVID-19, lalo-lalo na sa local transmission. At paalaala lamang dito na ang social distancing at ugaliin na magugas ng kamay o kaya gumamit ng disinfectant solutions o alcohol. Mauki na ang balita, gikan din sa 3.3, Radyo Bandera, Bisig City, Surigao del Sur. Ako si Geraldine Tagliong Luzano, alang sa pinaka-respetado sa Luzon Current Affairs, Bandera News, Philippines. Radyo Bandera COVID-19. Maraming salamat, Geraldine Tagleon Lozano mula po sa Radyo Bandera Bislig. Kandidata ng Cagayan de Oro para sa Miss Universe Philippines umatras dahil sa COVID-19. Mula po sa Radyo Bandera Cagayan de Oro, Popo Iburan, i-bandera mo. Radyo Bandera COVID-19. Sinabi ni Vinci Baclaris, ang kandidato ng Miss Universe Philippines na nagpresentar sa lungsod ng Cagayan de Oro, na nagpositibo siya sa nobilang coronavirus. Sinabi ni Baclaris na ang resulta ng kanyang pagsubok sa COVID-19 ay positibo noong Oktubre 14. Si Baclaris ay kasalukuyan nakakonfine sa isang hospital sa Maynila at tiniyak na siya ay nasa mabuting kamay. Nagpahayag din ng pasalamat ang beauty queen sa kupunan ng Miss Universe Philippines, kanyang pamilya, kaibigan, kasamaan, estudyante at taga-suporta. Ang Miss Universe Philippines 2020 Coronation Night ay sa October 25. Maukini atong mga balita gikan dinhi sa 103.9 Marian Radio, Radyo Bandera Cagayan de Oro. Kini si Marian Bandera Pupoy Iburan para sa pinag-respetado sa News and Current Affairs, Marian Radio Bandera News Philippines. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Balita pa rin mula sa Mindanao, GSIS Iligan Branch isinailalim sa granular lockdown. Ang detalye ng balitang yan mula sa Radyo Bandera Iligan. Popoy Librea, i-bandera mo. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Sinailalim sa granular lockdown ang Government Service Insurance System o GSIS Iligan Branch Office matapos nagpositibo sa coronavirus disease o COVID-19 ang dalawang empleyado nito. Ayon sa ulat ng Iligan City Interagency Task Force o ICIATF, kahit nasa lockdown, nagpapatuloy pa rin ang serbisyo sa kanilang mga kliyente sa pamagitan ng online business habang nasa kanilang mga bahay ang mga empleyado nito. Isinailalim na rin sa contamination and disinfection ang naturang struktura hanggang matapos ang 14-day granular lockdown ayon pa ng ICIATF. Bumaba sa 76 o 76 matapos umakyat sa 79 o 79 ang aktibong kaso ng COVID-19 habang nadagdagan ng 10 ang positibo kamakalawa. Sa kabila nito, tumaas ng 694 ang total COVID-19 recoveries ng lungsod, samantalang umabot naman sa 813 ang bagong naitalang kumpirmadong kaso sa coronavirus disease 2019, habang nasa 13 pa ang nananatili sa medical quarantine facility. Nagpapaalala muli si Dr. Belinda Lim ng Health Cluster Emergency Operations Center o HCOEC sa publiko na laging sundin ang Health Public Safety Protocol para maiwasan na marami pa ang mahahawaan sa coronavirus. Matatandaan na lagpasan na ang isang buwan matapos isinailalim sa Modified Enhanced Community Quarantine o MACQ ang lungsod simula noong unang araw sa September 2020 hanggang sa katapusan. Yan ang balita gikan din sa 100.9 Radyo Bandera Iligan, Pops Lebrea para sa pinaka-respetado sa News and Current Affairs, Bandera News Philippines. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Maraming salamat, Popoy Librea mula po sa Radyo Bandera Iligan.
kasong syndicated estafa laban sa 3 dating opisyal ng PNP 12 at iba pang nasasangkot sa PPM Investment Scheme, ibinasura po ng piskalya. Mula sa Radyo Bandera Surala, Jill Castro, i-bandera mo! Radyo Bandera COVID-19 Alert! Kinumpirma ni Attorney Nena Santos, tumatayo bilang defense lawyer ng 3 dating opisyal ng Philippine National Police 12 na sina Police Colonel Manuel Lucban Jr., Retired Police Colonel Raul Sabiter at Police Lieutenant Colonel Henry Viñas at 11 pang mga pulis na umunay nasangkot sa PPM Investment Scheme na ibinasura na ang mga kasong isinampa laban sa mga ito. Ayon sa naging pahayag ng sabing abogado, inihag nito na ibinasura na piskalya ang kasong syndicated estafa laban sa mga nasabing miyembro ng PNP dahil umano sa kawalan ng mga sapat na basihan. Dagdag dito, iginit din ni Atty. Santos na mga kapulisan na sinampahan ng kaso ay pawang mga investor lamang at walang kinalaman sa operasyon at aktibidad ng PPM salungat sa ibinibintang na mga aligasyon ng mga nagre-reklamo. Yan ang balita mo na dito sa 98.1 Radyo Bandera Surala. Ito yung Banderang Jill Castro, nag-uulat para sa pinaka-respetado sa news and current affairs. Bandera News, Philippines. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Maraming salamat kay Bandera Jill Castro mula sa Radyo Bandera Surala, South at Cotabato. Samantala, hinaing ng mga returning OFW at pamilya ng mga ito, tinalakay ng OWA sa bayan ng Pigkawayan, Cotabato. Ang detalye ng balitang yan mula sa Radyo Bandera Midsayap, Benny Keman, i-bandera mo. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Tinalakay sa press briefing kahapon na ginanap sa bayan ng Pigkawayan ang mga problema at hinaing ng mga overseas Filipino workers o OFW na nagdulot ng pagkabalisa sa mga ito sa mga hindi inaasahang pangyayari. Dulot na rin ng COVID-19 pandemic. Dinaluhan ito ng mga kasapi ng media sa 1st District ng North Cotabato at mga leader ng OFW Family Circle. Naglalayon itong magbigay ng kamalayan sa mga OFW at pamilya nito, kaugnay naman sa mga programa at serbisyo ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA na nakalaan naman sa mga ito. Malaki rin ang papel ng media para sa mga information dissemination ng publiko na direktang nagmumula sa OWA. Kabilang na rin sa mga tinalakay sa pagpupulong kung sino at paano ang pag-avail ng mga financial assistance mula sa ahensya sa mga pinauwing OFW dahil na rin sa COVID-19. Paano mag-apply sa Doli AKAP dito sa Region 12 at gaano katagal naman ang paghihintay para makuha ito. Nagbigay din ng kaalaman ang OWA sa pamamagitan ni Director Marilo Sumalino kaugnay naman ng rebate program, MBPH, Project S at kung ano ang mga kinakailangan dokumento para rito. Umaasa naman ang mga OFW at pamilya nito na matugunan ng pamahalaan ang kanilang mga hinaing lalo pa at inaasahan ng mga ito para makatulong sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Nandyan naman sa nasabing programa si Mayor Gindino Roquero. At yan ang report mula sa bayan ng Midsayap, Radyo Bandera 100.5 My FM, Benny Keman para sa pinakarispitado sa News and Current Affairs, Bandera News, Philippines. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Maraming salamat, Benny Keman mula po sa Radyo Bandera Midsayap. Kapulisan sa Jensan, mas hihigpitan pa ang pagpapatupad ng mga guidelines kahit nasa MGCQ status na ang lungsod. Mula po sa Radyo Bandera Jensan, Red Gabiola, i-bandera mo! Radyo Bandera COVID-19 Alert! Mahigpit pa rin na ipapatupad ng lokal na kapulsan sa lungsod ng Jensan ang mga patakaran sa ilalim ng Modified General Community Quarantine or MGCQ. Ayon kay Police Colonel Gilberto Toson, Officer in Charge ng General Santos City Police Office, hinihiling ng otoridad ang kooperasyon ng publiko sa pamamagitan ng pagsunod sa mga patakaran ng lokal na pamahalaan. Ito ay para mas maiwasan pa niya ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 sa lungsod. Tiniyak din ni Toson na walang exempted sa naturang mga patakaran at ang lahat ay dapat sumunod para sa ikabubuti ng kasalukuyang sitwasyon. Dagdag pa niya, ilimitado pa rin para sa essential travels ang borders ng lungsod kahit pa nasa MGCQ status na ito. Payo niya sa mga nagnanais pumasok sa lungsod ng Jensan, kinakailangan sundin ang lahat ng protocols at guidelines ng lokal na pamahalaan nang sa gayon ay hindi na maharang sa mga checkpoints. Nanawagan din ito sa publiko na huwag ituring na biro ang banta ng COVID-19 dahil ang lahat ay posibleng mahawa nito. Yan ang ulat galing dito sa 103.1 Radyo Bandera Joseph F. Jensan. Ito si Kabanderang Red Gabiola para sa pinakarispitado sa News and Current Affairs, Bandera News, Philippines. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Maraming salamat Kabanderang Red Gabiola mula sa Radyo Bandera Jensan.
Samantala sa iba pang balita, ani at produkto ng mga lokal na magsasaka sa Northern Samar binibili ng pamahalang panlalawigan bilang bahagi ng mga food packs. Ang detalye ng balitang yan mula sa Radyo Bandera Katarman, Adonis Rebatulia, i-bandera mo. Radyo Bandera COVID-19 Muling ipinag-utos ni Northern Samar Governor Edwin Marino Ongchuan sa Provincial Social Welfare and Development Office na gamitin o bilhin ang mga produkto o ani ng mga lokal na magsasaka para sa pamamahagi ng mga food packs sa mga lugar na nasa ilalim ng Enhanced Community Quarantine. Ayon kay Provincial Social Welfare and Development Officer Jenny Darish, maliban sa pamamahagi ng mga dilatang pagkain at processed products, inatasan sila ng punong lalawigan na bilhin ang mga sariwang ani ng mga magsasaka nang sa gayon ay matulungan na rin sila sa kanilang pangangailangang pinansyal. Maliban sa pagbibigay ng siguradong benta, sinabi ni Dares na ang mga nasabing farm produce ng mga lokal na magsasaka ay sagana sa nutrisyon na makakatulong sa pagpapalakas ng immune system ng mga tao laban sa COVID-19. Napagalaman ng mga gulay at farm supplies ay naging bahagi na ng mga relief packs na ipinamimigay ng provincial government ng Northern Samar sa kanyang mga constituents simula pa noong buwan ng Marso ng taong kasalukuyan nang magsimula ang pandemya. At yan ang ulat mula dito sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Ito si Kabanderang Adonis Rebatulia, nag-uulat para sa pinakaispitado sa News and Current Affairs, Bandera News Philippines. Radyo Bandera COVID-19 Maraming salamat Adonis Rebatulia mula po sa Radyo Bandera Katarman. Olongapo City naglabas ng advisory sa mga individual na pwede nang lumabas. Mula po sa Radyo Bandera Olongapo, Alvin Ramos, i-bandera mo! Radyo Bandera COVID-19 Alinsunod sa Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases Resolution No. 79, Series of 2020, na may petsang October 15, 2020, nagpahayag ang lokal na pamahalaan ng Olongapo na tanging ang mga 15 years old hanggang 65 years old lamang ang pinapayagan na lumabas ang kanilang bahay upang gawin ang mga essential activities. Samantala, ang mga below 15 years old at mga mahigit 65 years old na may immunodeficiency, comorbidity at iba pang mga health risk at mga buntis, maging ang mga kasama nila sa isang bahay, ay kinakailangan manatili rin sa loob ng kanilang tahanan sa lahat ng oras. Gayun pa man, ang mga may edad 15 anyos hanggang 17 years old ay papayagan lamang na lumabas ang kanilang bahay kung mayroon silang kasama na authorized person outside residence, katulad ng kanilang mga magulang o sinumang household na pinapayagang lumabas hanggang nananatiling epektibo ang naturang abiso. Sa kabila nito, ang bawat isa ay kinakailangan sumunod sa ipinatutupad na minimum health standards, katulad ng pagsusuot ng face mask at face shield, gayon din ang social distancing. Yan ang balita mula dito sa 107.1 Radyo Bandera Olongapo City. Alvin F. Ramos para sa pinakarespetado sa News and Current Affairs, Bandera News Philippines. Radyo Bandera COVID-19 Maraming salamat Alvin Ramos mula po sa Radyo Bandera Olongapo. At yan na po ang kabuang mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Live mula dito sa Palawan, sa mga hindi po napapakinggan sa lahat ng impilan ng Radyo Bandera sa buong Pilipinas. Live din po tayo napapanood sa Bandera News TV Channel 40 sa Puerto Princesa at live sa official Facebook page ng Bandera News TV Philippines. Abangan pagkatapos ng Bandera News nationwide si Jojo Perez sa Kuskus Batiko sa Radyo Bandera Olongapo City. Susunod na rin ang Kuskus Bandera sa Radyo Bandera Jensan kasama si Red Gaviola na sabayang napapakinggan sa Radyo Bandera Davao Region, Radyo Bandera Kidapawan, Radyo Bandera Glan Sarangani, Radyo Bandera Valencia, Radyo Bandera Maramag at Radyo Bandera Talakaga. Abangan din ang Kuskus Bandera sa Radyo Bandera Northern Mindanao kasama si Jeff Baconga. Si Geraldine Tagliong Luzano sa programang Kuskus Bandera sa Radyo Bandera Bislig. Susunod na rin si June Bacus sa Kuskus Bandera sa Radyo Bandera Iligan at si Jasper Acosta naman sa Radyo Bandera Cotabato City. Abangan din ang susunod na programa sa Radyo Bandera Wao kasama si Kabanderang Mailing Kasan at sa Radyo Bandera Bacolod kasama si Eljon Castanio na sabayang napapakinggan sa Kulasi, Sagay City, Kabangkalan City at San Jose Antique.
Abangan din si Radi Kimura sa Radyo Bandera Cagayan de Oro, si Ed Coraza sa Radyo Bandera Bayugan, si Tony Aresa sa Radyo Bandera Taranto, si Bene Keman sa Radyo Bandera Midsaya, si Ryan Valdebay Superte sa Radyo Bandera Surala. Abangan din ang susunod na programa sa Radyo Bandera Caguay at Radyo Bandera Tandag, Surigao del Sur, sa Radyo Bandera Catarban, sa Radyo Bandera Central Luzon sa Bulacan. Dito po sa Palawan susunod na si City Councilor Elgin Damasco sa Coscos Batico sa 88.7 Radyo Bandera Puerto Princesa. Nasabayan din po napapakinggan sa buong lalawigan ng Palawan. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako ang inyong kabandera, Gerald Gales. At ako naman ang inyong kabandera, Michelle Lorendain. At ito ang Bandera News Nationwide. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Good morning! 88.7